proceed with our next topic. Hoping ang lahat ay nakakain na ng kanilang mga tanghalian para may energy tayo throughout the day. So bago tayo naghiwa-hiwalay kanina, ang ating huling na pag-usapan ay si Sigmund Freud, also known as the father of psychoanalysis. Ang tatandaan mo lang kapag pinag-uusapan natin ng ating pong psychoanalysis, tatlo lang yan. Id, ego, and superego. Kapag pinag-uusapan natin ng id, ang keyword natin, pleasure principle. Kapag ego, reality principle. Kapag superego, conscience. Yan ang ating mga dapat tandaan. Okay? So ang nagsisilbing dahilan kung bakit nagiging kriminal ang tao, masyadong malakas ang id. Kaya humahantong sa selfishness, panggagahasa, pagpatay, pagnanakaw. Pero kapag ang tao may maayos na superego, nakakaramdam siya ng guilt, nakokontrol ang tinatawag nating krimen. Okay? Pero kapag ang tao naman pare nakakaranas ng id at superego, naiipit ang ego ang nagsisilbing reality principle. Siya ang namimili sa pagitan ng id at superego. Parang ganito itsura niya, no? Para meron kayong idea. Okay? Para siyang siso. Have you ever heard the term siso? Yung laro ay yung sa playground, di ba? May ganyan pare yung siso. Tapos kapatid, meron dito dalawang sakayan. Di ba? Meron dito dalawang sakay, may hawakan. Tapos ito pare, may sakayan ulit. Tapos may hawakan ulit. Ayan. Nandito pare sa gitna. Imagine mo lang sa siso, nasa gitna ang isang bola. Nasa gitna pare ang isang bola. Okay, ang pangalan pare ko yung bola na nasa gitna, walang iba kundi ang ego. Okay, ang nasa gitna pare ng siso, walang iba kundi si ego. Wait lang, let me arrange it. Gawin natin kulay pula. Yan. Okay, ang pangalan kapatid nung nasa gitna, walang iba kundi si ego. Ngayon, itong nasa kabilang gilid, ang pangalan pare ay id. Okay, at sa may kabilang gilid naman, ang pangalan pare ay super ego. Yan. Ito yung dalawa pare ko na nag-aaway. Okay? Ngayon, nagpapalakasan yung dalawang yan eh. Kapag malakas pare ang id, kapag ang powerful ay id, ang magiging direction ay pababa. Yan. Okay? Masyadong malakas ang id. Kaya ang magiging itsura ng siso, pag ganyan, mag-i-incline. Kaya ang mangyayari, yung bola na nasa gitna, gugulong papunta pare kay id. Gagawin ng ego yung gustong gawin ng id. Kaya nga ang tawag sa ego, reality. Ginagawa niyang katotohanan, okay, yung gustong ipagawa ng id. Kapag naman malakas ang superego, okay, bababayan brother, ang magiging itsura ng siso pare ay pag ganito. Kaya yung bola gagalaw papunta kay superego. Kaya ang mararamdaman pare ko ng ating pong katawan, walang iba kundi guilt, pagsisisi. Okay, maliwanag, naunawaan, naglalabanan yan, dalawang yan eh. Ngayon, pag-usapan pa natin ng isa pang teorya. Ang tawag dito kapatid is what we call psychopathy or psychopath. Ang mga psychopaths ay mga tinatawag nating antisocial people. Sila po kapatid ay na-discover ng isang French psychiatrist na ang pangalan ay Philippe Pinel. Okay, sabay ka sa akin pare ha, Philippe Pinel. Itong si Philippe Pinel na founder of French psychiatry, pinangalanan niya ang salitang manie sans délire. Manie o manie sans délire. Okay, sir, ano ba yung manie sans délire o manie sans délire? In English, ang tawag dyan ay madness without confusion. Madness without confusion. Tagalog kapatid, makinig ka sa akin mabuti, there are people, may mga tao daw pare na nagiging baliw, ngunit hindi nawawala sa katinuan. Ibig sabihin kapatid, isang uri ng kabaliwan pero hindi halata siyang baliw. Hindi siya mukhang baliw. Hindi mo siya masasabing baliw kasi hindi siya nagpapakita ng sintomas ng pagkabaliw. Ang tawag dyan pare is simply psychopath. Eh sir, ano ba ang sintomas sir? Ano ba ang signs na ako ay isang psychopath? Okay, ano ba ang sign na ako ay isang psychopath? O tinatumayos ha? Listen. If you are a psychopath, ang tatandaan mo pare unang-una, you are antisocial. Mas gusto mo pag-isa, mas gusto mong malayo sa tao, ayaw mo nakikisalamuha sa iba't ibang individual. Ang masaklap pa, pag gumawa ka ng krimen, letter B, brutal. Okay? Brutal. Okay? Ano pa? Cruel. Ano pa? Vicious. Okay? Yan. Ano pa sir? Callous. Ito yung mga tao na napaka-brutal. Pag gumawa talaga ng krimen, talagang karumal-dumal. Matindi kung gumawa ng krimen. Matindi kapag pumapatay ng tao. I remember one case in Manila. May isang 6 months old na baby ang ginahasa. Ulitin ko
6 na buwang gulang na bata ang nirape. 6 months old na bata ginahasa. Just imagine it. Question, makakaramdam ka ba pare ko ng sexual pleasure sa bata? Magkakaramdam ka ng sexual urge? Hindi normal yun eh. Kung makaramdam ka man ng ganun pare, it is not normal for you to feel that. Okay? Ang tawag dyan pare is simply callous. Ngayon, makinig ka sa akin pare mabuti. Listen, itong mga taong to pare, wala silang nararamdaman kapatid na awa. No sense of guilt. Wala silang nararamdamang pagsisisi. They have no remorse. Okay? At higit sa lahat pare, wala silang nararamdaman kapatid, brother, na no sense of guilt, no remorse, at syempre pare, wala silang nararamdamang konsensya. Yan. Kaya ang keyword natin pare, pag tinanong sa boarding sa mga psychopathy, ang isasagot mo tol, abno. Okay? Sir, ano yung abno na yan, Brad? Ito yung mga taong abno. Antisocial, brutal, cruel, vicious, callous, no sense of guilt, no remorse, and no conscience. Ang tawag dyan pare, psychopath. Okay? Recommended movies ko sa'yo. Kung gusto mong maintindihan ng mga psychopath, okay, try to watch these movies. Ang pangalan pare ay Wrong Turn. Kilala mo itong mga to? Yan. Anong mga psychopath yung mga yan? So, okay, yan. Yung gumagawa ng mga games doon sa yung mga challenge, ang pangalan, Jigsaw pare, yung napaka-psychopath ng taong yun. Aside from this, yung Texas Chainsaw Massacre. Texas Chainsaw. Okay, Chainsaw Massacre. Yan, panoorin nyo pare. Okay, ang tawag dyan pare mga psychopathic personality yan tol. Pero alam nyo ba, may mga unique features ang isang psychopath. Kakaiba ang mga psychopath pare. Mayroon silang katangian na hindi mo makikita sa ibang kriminal. Example, itong mga to pare, napakataas ng kanilang IQ level. Talagang pag gumawa sila ng krimen, planadong, planchadong, matindi ang pagkakatrabaho, malinis ang pagkakasagawa. Ang tawag doon, cunning ability. Okay, pag talagang gumawa sila ng krimen, planchadong, planadong pagkakagawa. Mataas ang kanilang IQ. At higit sa lahat, meron silang tinatawag na emotional paradox. They can maintain normal behavior. Kaya nga sila tinawag kapatid na mani sans delire. Baliw sila, pero hindi sila nagpapakita ng sintomas ng kabaliwan. Pag gumawa sila ng krimen, na-maintain pa nila ang kanilang behavior, hindi mo sila mapaghahalataang pumapatay ng tao. Okay? Yan ang tawag dyan, pare. Emotional paradox. Just like yung nangyari sa Pampanga. Merong isa doon, pare ko yung Ale. Isa doon, mag-asawa. Vlogger sila. Ipinapatay sila ng kanyang kumare. Nabalita yun eh. Okay? Itong si kumare, pinapatay niya yung kanyang mga kumare sapagkat baon sa utang si kumare doon sa mag-asawa. Para nga naman hindi nabayaran, ipinapatay pa rin ng kumare yung kanyang, alam mo na, kinauutang kumare tsaka yung kumpare niya. Nung pinapatay, by the way, pinapatay sila gamit ang riding in tandem. Ngayon pare, makinig ka sa akin mabuti. Ang ginawa kapatid nung kumare, pinapatay sila. Afterwards, habang nakaburol, nagawa pang umaten. Nagawa pang umaten pare sa haya. Alam mo haya ba yun? Haya sa mga Bisaya, di ba? Haya, burol, di ba sa lamay, umaten pa. Niyakap pa yung mga anak, nakiramay pa. Tangina na, imagine mo, ikaw na nagpakamatay, ikaw na nagpapatay. Pero hindi ka nagpapakita ng anumang sintomas ng guilt, di ba? Kaya nilang humarap sa tao na paano walang nangyari. Okay, ang tawag doon kapatid is simply emotional paradox. Okay, maliwanag, high IQ level and emotional paradoxy. Okay, now let's talk about now brain lesion theory. Okay, sir, ano tong tinatawag natin sir na brain lesion theory? Pag sinabi natin pare na brain lesion theory, ang ibig sabihin niyan pare, aggressive behavior and violent behavior is caused or are caused by brain tumors. Alam mo yung tumors? Mga bukol pare sa ating utak and seizures. Have you ever heard seizure? Yung mga pangingisay pare? Yan, ang tawag doon pare brain lesion theory. Ang pinakasinisisi nila kung bakit daw nagiging violente ang tao ay dahil sa mga problema mismo ng utak. Ano example, sir? Okay, ano example niyan, sir? Nandito ang mga tinatawag natin, brother, makinig ka sa akin mabuti. Nandito ang tinatawag natin letter A. Nandiyan ang Alzheimer's disease. Alzheimer's disease. Pag nakita mo pare yung utak pare ng isang tao may Alzheimer's, mapapansin mo may pagkakaiba eh.
Okay? Malaki pagkakaiba pa rin ng mga taong may normal na utak sa mga taong may Alzheimer's disease. Ano pa? Aside from Alzheimer's, may mga tao tol na may sakit pa rin na, what do you call this? Tourette's. Have you ever heard it? Okay? Tourette syndrome. I don't know kung familiar kayo dito ha. Ang Tourette syndrome pare ay may tinatawag na involuntary tics. Bigla na lang paring pumipitik. Yung, alam mo yung taxi driver na nag-viral? Okay? Ang tawag ng pare is simply Tourette syndrome. Posible pare ko yung maging nagwawala, nagiging mapanakit. Okay? Tignan mo sa Alzheimer's disease naman, nagkakaroon ng tinatawag natin na gradual deterioration of the brain. Unti-unti pare nabubulok, nasisira yung utak ng tao. Pakita ko sa'yo pare. Let me show it to you. Okay? Tignan mo ha, listen. Ito ang utak ng isang taong may Alzheimer. The brain of a person with Alzheimer's disease. Okay? Tignan mo ha. Kung titignan mo pare yung utak ng tao, brother, na healthy at utak ng tao may Alzheimer's, a healthy brain is actually much more bigger, larger, okay, at syempre huge compared to a person with advanced Alzheimer's disease. Mas maliit, mas shrink, at may mga black spots na. Can you notice? May mga part ng utak na unti-unti nang nabubulok. Ano pa? Ito pag chinek mo pare sa scan. Okay? Ayan. Itong nasa bandang kaliwa, itong nasa wala, ay isang utak na healthy. Punong-puno ng brain cells. Di ba? Punong-puno pare ko ng, alam mo na, ng contents yung utak ng tao. Pero dito, unti-unti nang lumiliit, nabubulok, nawawala yung ibang mahahalagang elemento ng utak. Okay, ang tawag dyan pare is simply Alzheimer's. Ito pa isa. Tingnan mo pare yung utak pare ng isang taong normal at utak ng isang taong may Alzheimer's disease. Okay? Kung papansinin mo tol, itong A tsaka B, ang kanyang utak siksik, liklik, umaapaw talaga. Punong-puno ng laman. Pero yung utak pare itong letter C at letter D, you will notice pare na yung utak nito tol, pag hinatim sa gitna, walang laman yung loob, unti-unti na nabubulok, nagsishrink, maliwanag. Ang tawag sa taong yan pare taong may Alzheimer's disease. Okay? Nakukuha? Nakakasabay mga sir at ma'am? Ayan. Kaya asahan mo pare, apektado talaga brother, yung magiging behavior ng tao. Lalo pag natamaan ng frontal lobe. Okay? Itong frontal lobe ang nangangasiwa sa talino ng tao. Ito naman pare ko yung brother parietal, yung nasa taas, ay kino-consider na nagko-control naman sa language. At ito naman pare ko yung nasa likod, ang tawag ay temporal lobe. Okay, temporal, ito sa ilalim pala. Occipital yung nasa dulo eh. Yung temporal lobe ang nangangasiwa naman sa ating memory. Kaya asahan mo na kapag yan ang tinamaan, at malaki ang epekto sa behavior ng tao. Yung lolo ko tumatay na sa shorts, kung saan-saan, hindi na natutulog, minumurahat ng tao. Ang tawag yan pare, brain lesion theory. Okay, klaro? Nauunawaan mga sir at ma'am, kaya konting ingat ha. Huwag na huwag yung hahayaan na ma-stress ang utak nyo. Kaya sabi ko nga sa mga estudyante ko, if you want to pass the board exam, make your brain healthy. Number 1, matulog ka ng sapat. Dapat laging 7 to 8 hours ang tulog mo. Number 2, tigilan mo kakainom ng alak. Nakakabobo yan, tol. Okay lang kung inom ka ng alak paminsan-minsan, pero kung araw-araw kang nagiinom, may problema ka. Pangatlo, okay, umiwas ka sa mga klase ng droga kagaya ng shabu. Ang shabu kasi stimulant, nakakadurog pa rin ng utak yan. Isa pa, iwasan nyo pare ang panonood ng bold porn. Di ba nakakabobo tol? Yes. Pero nga pala may isa pang paraan. Sabi sa isang pag-aaral tol, nakakatalino ang sexual intercourse. Tol, the more you have sex, the more you will be intelligent. Kaya sa mga may jowa dito, sa mga may asawa, push, laban. Sa mga single, matulog ng maaga. Maliwanag, matulog ng maaga sa mga single para manatiling healthy ang brain. Maliwanag, huwag maghanap ng jowa, matulog ng maaga. Nga pala, sa mga gustong tumalino, ang sabi sa pag-aaral, nakakatulong ang avocado. Yes, kainin nyo yung prutas ng avocado, pati yung dahon ng avocado, ilaga nyo at gawin ng tea. Okay, nakakatalino siya. Nakakapag-cause siya pare ko ng brain enhancement. Nakakatalino rin ang yogurt. Yes, kaya medyo meron kang extra budget, yogurt pare makakatulong sa'yo. Isa pa, makakatulong din tol ang mani. Lahat ng iba't ibang klase ng nuts, chestnut, walnut, peanut, lahat ng klase ng mani. Basta mani, kainin mo lahat ng mani. Maliwanag? Okay, o ano namang mani ang nasa isip yun na naman. Huwag na mag-isip ng kung ano-anong mani dyan. Okay? Maliwanag. O sa mga lalaki dyan tol ha, anong kakainin?
Mani, ganun din sa mga babae, kumain kayo ng mani. Laban lang, di ba? Okay, makakatulong yan tol. At nga pala ha, asahan nyo na ha, habang nagre-review kayo, tataba talaga kayo pare. Nakakataba ang pagre-review. Lalo pag nasa bahay ka, habang nagbabasa ka, kumakain ka, may mga ganun ano? Sino ganun dito? Habang nagre-review, kain. Meron ba kayong review materials? May binigay sa inyo na materials? Wala. Ako na lang magbibigay sa'yo. Meron ako dito pare ko na ibibigay sa inyo. Okay lang? Okay lang. Ano, para lang may mabasa kayo sa bahay. Kung gusto nyo lang naman. This is for free. Walang bayad to. Ito po ay aking ipinamimigay sa mga estudyante. Pero siguro naman may bibigyan naman sa Ichidok mula to. Okay? Ayan, ito po ay aking Google Drive. Ang laman nito kapatid ay sandamakmak na mga review materials. Kompleto lahat yan, Brad. May CLJ, LEA, Forensic, CDI, Criminology, CorAd, eBooks, NAPOLCOM, and Civil Service Review. Okay? Bali, walong mga materials yan. Example, ang aking aaralin ay CDI. Click mo lang yung CDI pare. Tapos, pili ka na kagad ng subject na gusto mo. Ano bang gusto mo? Fundamentals, special crime, technical report writing, traffic management, organized crime, drug education, fire tech, and cybercrime. Example lang, aaralin mo ay fundamentals. So, kaya naman traffic management na lang. Click mo yung traffic. Okay? At nandyan na pa rin lahat ng mga materials na ginamit ko nung ako'y kolehiyo. Nandyan na lahat, Brad. Basahin mo na lang. Ano? Okay, pwede mong i-print at ito'y wala pong bayad. Pwede mo siyang ipamana sa mga kapatid mo, pinsan mo. Okay, so kompleto yung lahat. Okay, example pare, ang aaralin. Meron din yung Q&A. Mga example exams. Madami yan, Brad. Magsawa ka na lang. Okay? Yan. Lahat na ng subject nandito, naka-organize na siya, Brad. Naka-organize na siya. Di mo na kailangan pang isort ng isort. Okay? Is it okay with you? Ito pare, wait lang. Bigay ko lang sa inyo, Brad. Para meron kayong mapabasa sa bahay. Wait lang ha. Ayan. Sa inyo na. Wala kang cellphone? Picture nyo, pwede naman i-scan, di ba? Try nyo kung gumagana. Make sure meron kayong internet ha. Puta, di gagana yan pag wala internet, syempre. Baka magalit ko sa akin, sir, di mo gumagana. Tanga, wala kang internet eh. Scan nyo kung nagana. Gumana, bumukas. Ayan. Yan ang laman yan pare. Lahat ng mga materials ko nandyan na. Download mo na lang isa-isa. Pwede mo siyang i-download ng buo kung gusto mo. Wala kang babayaran dyan. Basta pumasa ka ha. Pag di ka pumasa, ayun, doon ako maniningil. 100 po siya kada folder. Kaya 600 pesos lahat yan pare pag bumagsak ka. Pero joke lang, hindi. Huwag ko maniningil sa'yo. Ayoko lang sanang next time makita pa kita dito. Ayoko na kita makita next time dito ha. Gusto ko makita kita sa ibang bagay na may art cream ka na sa pangalan mo. Amen? Amen. Makinig ka buti. Okay na tayo? Lahat may kopya na? Okay na tayo? Game? Okay na ha? Close ko na. Meron dito mga bold dito. Gusto nyo ng bold? Pag yun, nakakabobo yun, Brad. Nakakabobo. Meron lang akong konting pabor. Okay lang ba? Medyo hindi pa kasi kilala yung review center ko sa Bulacan. Okay? Ayan, kaya if ever lang, palike lang, nasa 50 kayo dito, malaking tulong na yun. Okay? Kapag nilike nyo yung page namin. Tulong niya lang sa akin yung Brad. Tulong lang, nabigyan ko naman kayo ng materials. Konting pabor lang. Ayun, laging paki-search mo lang sa internet, sa Facebook, ay Creed Criminology. Pa-click lang. Ito ang akin pong review center sa Pulilan, Bulacan. Malayo naman sa inyo dito. Malamang di naman kayo mag-e-enroll dito, di ba? Sino si Raulo mag-e-enroll dyan? Tapos uwian ka. Bulacan to Sultan Kudarat, di ba? Uwian to Bulacan to Tacorong araw-araw. Di ba? Hindi naman siguro gagawin yan, tol. Okay? And meron din akong website. Pakipuntahan mo lang. Ang pangalan ng website ay Creed. Okay? Review Center. Punta ka lang sa Google, tapos i-search mo lang yung ating pong website. Pwede kayo mag-register dito kung gusto nyo. Libre lang siya, wala siyang bayad. Okay? Welcome to Creed Online Review.
Okay? So, pag nagpunta ka dyan sa website ko, brother, kung gusto mo ng mga libreng videos ko at videos pa ng ibang mga lecturer, pag nakita mo yung mukha ko na yan, ako na yun. Ayan, pag nakita mo yung mukha ko dyan, Brad, ayan, punta ka lang dito sa Enroll in Full Course. Okay, click mo lang yung Enroll in Full Course, pare. Tapos, click again, another one, Enroll in Full Course. Tapos, fill up ka lang. Okay, fill up ka lang. Tapos, punta ka sa sign in. Yan, pag nakapag-sign in ka na pare, ilagay mo lang ang iyong email address. Wait lang, ang bagal ng aking pong internet eh. Ay, ayan, yan. Okay, click mo lang yan, Brad. Tapos ilagay mo lang ang iyong email address, then register tsaka yung password. Okay, pagka-sign in mo, meron din mga libreng videos ko. Walang bayad dyan, Brad. It's actually for free. Okay, punta ka lang sa dashboard. Okay, my dashboard. Tapos click mo lang yung regular review. Ito, regular review program. Tapos pag na-click mo na, Brad, kapag na-click mo na, nandiyan na kagad yung mga videos na pwede mong mapanood. Okay, you can watch it anytime. Basta may internet ka, basta sa bahay ka. Okay, para lang siyang YouTube, tol. Example, hanapin mo lang yung video replay ng Theories of Crime. Okay, click mo lang tol, tapos kusa na magka-play yung video. Now, you can now watch it para ka lang para ka lang pa rin nanonood ng YouTube. Okay? Liwanag. Ayun. Yes niya? Nawa na? May mga exams sa dito, brother. Meron ng mga exams dito. Example. Okay? Try nyo to. Ayan, sagutan nga natin to. Di ba nag-intro to crime tayo kahapon? Okay? Nag-intro to crime tayo dito kahapon, pare. Subukan natin sagutan, ha? Try nyo pa rin sagutan kung makakatama kayo, ha? Okay, kung kayo ay mahusay, ay, nawala. Wait lang. Ayan, subukan natin sagutan yung aking mga katanungang ginawa. Kung kayo may natutunan sa akin kahapon, ha? Hoping sana may natutunan kayo kahapon. Okay, that's yung practice examination natin. Mga practice automated exam. Intro to crime. Ayan. Okay? Kayo sumagot. What will be your answer? Ayan. Ang tanong ay, what is the title of the law that governs the practice of criminology in the Philippines? Sagot. Ano sabi niyo dito? What's the answer? The Philippine Criminal Code, the Philippine Criminology Profession Act, the Philippine Penal Law, or the Philippine Criminology Regulation Act? Ano sagot? Bravo, Delta. Delta? Ano ba? Delta, Bravo? Delta. Ano sagot nyo? Delta, pare. Okay, how many says Delta? Nasa kamay. Delta. Bravo. O, tignan mo, halo-halo, pare ko yung sagot nyo, ha? Hindi kayo nakikinig kanina, ha? Okay, check natin kung tama, pare ko yung Delta. Okay, click natin yung confirm. And then, your answer will be wrong. The correct answer will be Bravo. Okay, di ba? Ang ganda ng website, ano? Ito pa isa. According to the Philippine Criminology Profession Act of 2018, what is the minimum educational requirement to become a licensed criminologist? What is the answer? Ano ba ang kailangan pa rin matapos mo na kurso para magkaroon ka ng karapatan na makapag-apply for board? Makapag-take ng board. What's the answer? Alpha, Bachelor's Degree in Criminology. Click natin pare, confirm. Mahusaya. Diba? Next. Okay, how many members comprise the Board of Criminology as mandated by the Philippine Criminology Profession Act? Ilan? Ilan ang membro? Lahat-lahat. Total mo na lahat. What is the answer? 4 ang member, tapos isang chairman. Di ba? Kaya pagsamahin mo na lahat, Brad, what is the answer? 5. Okay, click confirm and then the answer will be correct. Wow, mahusay ah. Okay, now, check natin. Isa pa. According to the law, who appoints the member of the Board of Criminology? Very good. Ang tamang sagot, Alpha, President of the Philippines. Magaling. Mahusay, tol. Okay, next. Ayan. What is the validity period of Certificate of Registration and Professional Identification Card? Ilang years? 3 years. Ayan, check natin. Magaling nakikinig to mga to. Ayan. Mahusay. Okay, eto. What government agency is responsible for administering and supervising licensure examination for criminologists? What's the answer? Charlie. Okay, Charlie ang sagot nyo. Click confirm. Magaling to mga estudyante dito. Nakikinig nga. What is the minimum passing rate in the licensure examination for criminologists? Sagot?
75. Pag nagkamali ka ba dyan, talaga yayakapin kita sa leeg. Ano mo? Okay. Ayan, what is the penalty for individuals who violated any provisions in the Criminology Profession Act? Pili mo na yung pinakamalaki. Ano si answer? Pili mo na yung pinakamahaba. Pipili mo yung pinakamahaba, kapatid. Okay, alam mo na. Pipili mo yung pinakamahaba kapag hindi mo alam yung sagot. Pero mali yun. Tandaan, pag nilalabag mo ang mga provision, revoke ang license mo. Tinan mo kung tama, Ayan, revocation of license. Okay? Ayan, kaya visit nyo na yung page namin, tol. Visit nyo na para yung website namin. Libre lang yan, wala kayong babayaran. Pam-practice nyo ba? Okay? Sige po. Okay tayo? G. Laban. Pag-usapan natin ngayon, tol, ang group number 3. Pangatlong grupo ito, pare. Okay, let's talk about group number 3. Ang pangalan nito, brother, is none other than sociological theories. Sociological theories, also called a sociogenic approach. Okay, ayan, sociological theories, also called the sociogenic approach. Pag-usapan natin, pare, ang mga teorya. Pag-usapan natin ang mga teoryang panglipunan, pangkapaligiran. Pag-uusapan natin, pare, ang mga theories, okay, about sociology. Okay, umpisahan natin, pare, sa number 1, 3.1. Ang pangalan, pare, ng theory ito, Brad, is none other than the theory of imitation. The theory of imitation. Ang pangalan ng author ay si Gabriel Tarde. Tandaan na, Gabriel Tarde. Sir, anong dapat natin tandaan kay Gabriel Tarde? Okay, makinig ka sa akin mabuti. Itong si Gabriel Tarde, kapatid, ang sinasabi niya, makinig ka mabuti ha, criminal behavior, okay, is caused by copying, ayan, the bad or what we call criminal behavior of other people. Sa Tagalog, pare, ang tao nagiging kriminal kapag ginagaya niya yung ugali ng iba. Okay? Ang tao daw ay nagiging kriminal kapag gumagaya ka sa ugali ng iba. Ang tawag dyan, pare, is simply imitation. People copy, okay, the behavior of other people, okay, people. Totoo naman talaga yan eh, di ba? Ang tao nagiging masama kasi nakakakita ka ng masama sa kapwa mo. Ginagaya mo kung anong ugaling iyong nakikita sa iba. Huwag niyong kalimutan to, Brad, ha? Ang ibang tawag dito ay copycat crime. Isang uri ng krimen na produkto ng panggagaya, napanood sa TV, napakinggan sa radyo, di ba? Nakita sa social media, di ba? Ang tawag dyan, pare, copycat crime. Naging kriminal ka sapagkat ikaw, okay, ay napanood na masama sa television, social media, etc. Huwag niyong kalimutan, kapatid, yung 3 rules or laws of imitation. Hindi naman automatic na porke nakakita ka ng masamang ugali, ikokopihin mo kagad. Hindi naman ganun eh. Diba? 3 rules or laws of imitation. Number 1, okay, nandito, pare ko, yung ating kauna-unahan, brother, na rules or laws of imitation. Ang tawag, kapatid, is none other than exposure. Ang exposure, ang unang-unang requirement para matuto ka ng isang bagay na masama. Unang-una, nagiging masama ang isang tao kapag ito'y kanyang nakita sa kapwa. Kapag ito'y kanyang narinig sa ibang tao. Kapag ito'y kanyang nabasa, okay, sa ibang tao, or ito'y kanyang naranasan. Okay, ginagaya niya isang bagay na kanyang natututunan. Totoo naman talaga yan eh. Okay, yung aking anak, pare, ang pinakamasakit na sabi sa akin ng anak ko, sabi ko, anak, akin yung cellphone mo, matulog ka na. Alam mo, sabi sa akin ng anak ko, pasnea. Sinabihan ako ng anak ko ng pasnea. Alam mo yung pasnea? Parang pasaway. Buisit. Parang ganun dating, ano? Pasnea. No, parang animal, di ba? Hayop ka. Parang sakit mo na. Ano, bakit ka? Makakapanood po siyang ng ano eh. Encantaje. Okay? Diba? Ang tawag ng pare, simply imitation. Totoo naman, may mas matindi ako napanood dyan, Brad. May isang batang paslit, ito siguro mga 3 or 4. Grabe magmura. Batang babae yun, ha? Sabi ng batang babaeng maliit, sabi niya, "Tangina mo!" Grabe, napakaliit na, ang liit-liit na ng bata, pero napakalutong magmura. I'm pretty sure na ito'y kanyang napanood mula sa narinig mula sa ibang tao. Exposure. Isa pa, ang tawag dito, kapatid, inferior copy superior. Okay, inferior copy superior. Sa Tagalog, the weak copy the strong. Okay, sa Tagalog, pare ko, yan, ang mahina kumukopya sa malakas. The weak copy the strong. Ang tawag dyan, pare, inferior copy superior.
Ano example niyan, sir? Example, pare. Okay, students. Sino kinokopya? Sino ginagaya? Teachers. Di ba? Kaya pag nakakakita siya ng masamang ugali mula sa teacher, gagayahin ka talaga eh. Okay? Children. Ang kokopyahin kapatid, sino? Parents. Okay? Ano pa? Fans. Sino ginagaya? Okay? Artist. Mga celebrity. Tignan mo, ang laking papel lang ginawa ni Supafly. Kilala mo si Supafly? Isa po siya sa mga nag-lead ng rally nung nakaraan sa Luneta. Anong dami pare, talagang nagwala ang mga tao dahil sa kanya tol, mga nanira, sinira yung traffic light, di ba ko, ano nung vandalism, parang gago, no? Okay, ano pa? Yung mga tinatawag pare ko nating followers, okay, ginagaya niya pare ko yung mga influencers. Kaya ang laking bagay pare, ang laking bagay to ng mga nasa internet, sila Tony Fowler, sino ba? Ano, kilala mo si Kiel the Great? Kiel the Great? Kilala mo to pare, nababalas ako dito pag nakita ko to, sasapakin ko talaga to brother. Ano, Kiel the Great. Kilala mo to? Ito to, yan. Kilala mo to si Kiel the Great? No, yan no. Tapos yung mga pormahan niya, putya ka na, yung balagbag outfit yung problema, yung ano niya. Ganyan pare yung kanyang mga pormahan, brado. Chong inong yan, di ba? Lalaki yan ha, lalaki yan tol, pero nagpapalda. Uso ngayon yan eh, di ba? Uso yung sa may mga nagaganyan, di ba sa Quran, sa Takurong? May mga nagaganyan pormahan, pero meron, di ba? Ang sarap bugbugin ng walang dahilan eh, di ba? Ang sarap suntukin tol ng wala lang, trip lang, tik ko lang suntukin ka. Diba? Hindi kasi tama eh. Mas okay pa yung mga pormahan namin before eh. Di ba, tinama? Pormahan ng mga kaklase ko before pare, Chicano outfit. Have you ever heard it? Chicano outfit. Ito tol yung mga pormahan pare ko yung mga tropa ko before oh. Yan. Malaging geng pare, di ba? Chicano outfit. Angas yan bro, di ba? Ang lupit. Okay, mga malat Chicano. Tapos nauso yung mga hype beast. Nababatrip ako dyan eh. Okay, hype beast. Have you ever heard it? Okay, nababatrip ako sa mga to. Mga kabataan din to, Brad. Ano, mga hype beast Pinoy. Mga Pinoy hype beast. Pag nakita mo yung mga outfitan ng Pinoy, mga tropang ano eh. Wilak lang. Nakaka-bad eh. Mga ganyan mga porma ng utsa, mga may sakit na stroke. Mga porma ng butsang aasim. Di ba? Usong-uso yan eh. Nung panahon ko naman, nauso mga Jejemon outfit. Alam to, mga ganito mga outfitan to, mga Jeje, bro, di ba? Mga babae yan to, naka-tube, tapos nakalabas ang pusod, di ba? Tapos nakadihis na short, nakapantalon na, bling, umiikot-ikot pa yung ano yan, yung sinturon. Diba? Tapos ang pabango, pero tol, bangong-bango ko sa mga babaeng to. Nagkaroon ako ng shotang ganyan before. Ano, ang bango pare. Ang kanyang pabango tol, juicy na red. Juicy red. Promise. Ano, ganyan yung pabango tol. Putya ka, napakabango, brad. Wala lang, para bang feeling ko, ang ganda-ganda niya, ang sexy-sexy, ang palong-palo ang itsura. Maganda naman talaga siya, brad. No, yung nga lang, ganun lang talaga yung pormahan niya, brother. No, ako pare, ang pormahan ko, tol, nung ako ay high school hanggang college, ang pormahan ko pare ay pang Mormon, pang Seventh-day Adventist. Alam mo yung pare, kilala mo si Sheldon Cooper? Ano? Ganito yung mga damitan ko dati, nakapolo, baka kung magde-deliver ng insurance, di ba? Mga nag-aalok ng kabaong, nag-deliver ng encyclopedia, di ba? Kaya yung mga format, nag-iiba naman, kalaunan. Okay, now, makinig ka buti. Yan ang ibig sabihin ng inferior copy, superior. The weak copy, the strong. At higit sa lahat, pare, insertion. Pag sinabi natin insertion, kapatid, the copied behavior became part of our personality. Tama nga naman, yung ating ugaling kinuha, yung ating ugaling kinopya, ay magiging bahagi na ng ating sariling ugali. Ang tawag dyan, Brad, is none other than the 3 rules of imitation. Exposure, inferior copy, superior, and insertion. Huwag kalimutan na, tinanong ko sa board exam pare noong 2023 board exam. Hoping it might be us again. Sana itanong ulit. Okay. Okay tayo? Nasusundan? Sige po. Push tayo mga sir at ma'am ha. Yan ang ating tinatawag na theory of imitation. Let's talk about 3.2.
Pag-usapan natin pari ang 3.2. Ito ang pangalawang theory sa ilalim ng sociological approach. Ang pangalan kapatid ng author ay si Emil David Durkheim. Okay? Sa darating na board exam, maraming posibleng tanong ang manggaling kay Emil Durkheim. Emil Durkheim, by the way, is considered to be as the father of modern sociology. The father of modern sociology. Okay, do not forget this. The father of modern sociology. Sir, sino-sino ba to? Ano ba ang dapat naming matandaan kay Emil David Durkheim? Ano ba ang kanyang contribution? Alam mo, sabi pare ko ni Emil David Durkheim, baka kabuti ha, crime is a normal part of society. Nung una ko itong nabasa, sabi ko, puta, para hindi yata tama. Hindi mo sabi niya, ang krimen daw ay normal lang na nangyayari sa lipunan. Crime is a normal part of every society. Lahat daw ng lugar sa mundo may krimen. Yes or no? Yes. Walang lugar sa mundo na walang krimen. Bahagi na ang krimen. Kahit sa pinakamulad na bansa, may krimen pa rin. Okay? Parang basketball, normal sa basketball ang foul. Di ba? Sa mga basketball game, normal lang bang may foul? Normal lang ba? Normal lang ba na nagko-commit ng foul at violation pare ang basketball? Oo naman. Ang boring ng basketball pag walang mga violation, di ba? Ano, para bang shoot ka lang ng shoot, wala man lang gana, walang bumabalentong, walang tumutumba, walang nasisiko, di ba? Walang nadadapa, walang natutulak. Ang sarap makakita kaya nun, tol. Okay? Crime is a normal part of society. Ito pa isa. Emil Durkheim believed in structural functionalism. Sir, ang lalim naman ang ibig sabihin mo. Ano ba yung structural functionalism na binabanggit mo? Magaling. Crime play a significant positive role to society. Tingnan mo ha, naging controversial itong sinabi ni Emil Durkheim. Ang krimen daw ay may significant positive role. May maganda daw dulot ang krimen. Okay? Ang krimen ay may magandang epekto sa lipunan. Nung una ko itong nabasa, sabi ko, gago ka ba? Ano? Pansin mo, ang krimen daw may magandang epekto, hindi ba parang mali? Okay? Di parang mali, ano? Di ba sabi natin, ang krimen ay salot sa lipunan. Am I correct? Ang krimen, kapatid, ay hindi maganda sa lipunan, pero sinasabi dito, kapatid, na ang krimen ay may magandang bagay na naidudulot sa ating lipunan. Sabi ko parang sablay, pero tol, hindi. Tama lang siya. Ibig sabihin, pare, ang krimen daw ay may maganda palang epekto sa lipunan. Example, tingnan mo ha, listen. If there is more murder, kapag kapatid maraming namamatay, there will be less population. Kapag kumonti ang populasyon, there will be less unemployment. Bababa ang mga taong walang trabaho. Unemployment. Isa pa, makinig mabuti. Kapag maraming namamatay, kokonti lang ang tao, kokonti ang unemployment, magkakaroon ng food security. Ibig sabihin ng food security, pare, magiging sapat ang pagkain. Tama? Yan ang effect ng pare. Ito pa isa. Remember, may isang character sa, what do you call this, Avenger. Ang pangalan niya pare ay, pakibasa? Si Thanos, he wants to collect the Infinity Stone. Collect the Infinity Stone, okay? At gamitin ng Infinity Stone to wipe out 50% of the population. Yan ang gusto niya mangyari, di ba? Kolektahin pare yung ilan ba yun? 5? 6? 6 ba? 6 Infinity Stones. Tapos ang gagawin niya pare ay, di ba, i-flip niya yung kanyang, what do you call this, daliri, at 50% na lang at na lahat ng tao sa buong mundo mawawala. Random yan, random. Anong purpose niya? Number 1, bumaba ang populasyon. Number 2, bumaba ang crime rate. Number 3, mawala ang krimen. Di ba? Number 4, maging sapat ang pagkain. Mawala ang traffic congestion. Mawala ang pollution. Totoo yan eh. The same with a type of movie. Ang pangalan ay The Purge. Alam mo The Purge? Ayan. Ang ginawa nila pare, okay, listen to me very carefully, there will be reduction of population through murder. Pwedeng magpataya ng mga tao mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sino nakapanood ng The Purge nilo? Anyone? Di ba? Yun ang pinaka-purpose ng The Purge eh. Mabawasan ng tao. Ibig sabihin pare ang paniniwala ni Emil Durkheim, may maganda rin palang dulot ng krimen. Hindi lang naman ang krimen puro masasamang epekto lang, di ba? May mabuting dulot din pare ang crime. Hello, nakakasabay po ba?
Okay, yan ang Emil Durkheim's theory. Next, number 3. Ang pangalan kapatid ay Adolf Quetelet. Okay. Adolf Quetelet. Sir, sino to? Anong dapat naming tandaan kay Quetelet? Tol, pa yung tubig. Thank you. Naman ka na mabuti. He is the father of cartographic school. He is the father of the cartographic school of criminology. The father of cartographic school of criminology, the name is Adolf Quetelet. Okay? Yan. Thank you, sir. Makinig, mainit ano? Okay lang ka dyan, madam? Hindi ka naiinitan dyan? Kulang yung electric fan nyo eh. Yan mo, mukhang papa-aircon lang yata ni Doc Mulato to eh. Makinig ka buti. Listen to me very carefully. Itong si Adolf Quetelet, makinig ka sa akin mabuti, tinawag siya na first scientific criminologist. The first scientific criminologist. Tandaan niyo yun ha, ang kauna-unahang criminologist na tinawag na scientist. Bakit ba, sir? O, tinan mo ha. Itong si Adolf Quetelet, napakaganda ng kanyang mga idea. Siya ang kauna-unahang criminologist sa buong mundo na gumawa pare ko ng pag-aaral ng krimen sa pamamagitan ng letter S, sa pamamagitan ng letter C, at sa pamamagitan ng letter L. Letter S stands for statistics. Ang sabi niya, ang krimen dapat binibilang. Dapat ang krimen nire-record. Dapat ang krimen nilalagay sa data para nalalaman natin ang krimen kung anong mataas kapag March, anong mataas kapag April, anong mataas na krimen kapag February, tuwing kailan mataas ang murder, tuwing kailan mataas ang robbery. Tanungin kita, pansin mo, ang dami nating iba't ibang celebration sa Pilipinas. Meron tayong Crime Prevention Month. Meron tayong Fire Prevention Month. Tuwing kailan? Tuwing kailan ng Fire Prevention Month? March. Minsan ba nasagi sa utak nyo? Minsan ba pari nasagi sa utak mo na, ba't kaya March? Ba't di nilang April? Summer din yun. Ba't di nilang May? Summer din yan. Di ba? Okay. Ang simula ng tag-ulan ay June. Is that correct? June ang simula ng tag-ulan. March, April, May, mainit pa ang panahon, tol. Ba't hindi April? Ba't hindi May? Bakit March? Basic lang. Because in statistics, kapatid, numbers don't lie. Kung anong nakalagay sa datos, yun ang totoo. Maliwanag, kaya napakahalaga ng tinatawag nating stats. Letter C stands for climate. Napapansin niya pare na nagbabago ng tinatawag na krimen depende sa pagbabago ng klima. Okay? Nagbabago ang krimen depende sa pagbabago ng klima. Ang tawag niya pare ko dito ay thermic law of crime. Tandaan na, thermic law of crime. Thermic law of crime. Kapag daw mainit ang panahon, specifically during summer, mataas ang tinatawag na crimes against, okay, person. Pag sinabing crimes against person, patayan, di ba? Bugbugan. Kapag naman cold ang weather, specifically every time na winter, sa bagay sa atin namang bansa, wala tayong winter, ano? Wala namang winter sa Pilipinas. Bare month meron. Mga taglamig na yan, tol, ano? Pero parang hindi pa natin ramdam ang bare month ngayon, ano? No, kakasimula pa lang kasi ng September, eh. Okay, siguro mararamdaman mo ang lamig bandang October siguro. October or November. Malamig-lamig pa. Dito ba sa Takurong, lumalamig naman din? Pag bare month? Hindi. Hindi niyo ramdam pare ko yung lamig. May part, pag napupunta ako sa Cagayan de Oro, isa sa mga gusto kong pinupuntahan doon, Bukidnon. May part ng Bukidnon pare ko na mataas, di ba? Parang malamig-lamig, parang Baguio of the South yun eh. Pero mas matindi sa Baguio, umaabot doon pare ko ng almost 19 degrees below. 19 degrees Celsius, malamig yan bro. Minsan 10 lang, di ba? Sobrang lamig. Mataas daw ang crimes against property. Okay? Mataas daw pare ang crimes against property. Pag sinabi natin paring crimes against property, mga krimen kagaya ng pagnanakaw. Okay? Ang tawag dyan paring is none other than thermic law. Pansinin mo, nagbabago ang klima, nagbabago rin ang krimen. At letter L stands for location. Napapansin ni Adolf Quetelet na ang bawat lugar ay may kanya-kanyang krimen. Iba ang krimen sa Manila, iba ang krimen sa Visayas, iba rin ang krimen sa Mindanao. Alam mo, nung nagpunta ako ng Jolo, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga, akala ko ang mataas na krimen doon, terrorism. Yung pala hindi. Ang pinakamataas na krimen pare sa Western Mindanao, smuggling.
Doon ako nakakabili pare ng sigarilyo, 30 pesos lang isang kahana. Utol, isang rim pa nga 10 piraso, 300 pesos lang. Uy, tsaka napakamura, brad. Ang pangalan pare ay Bravo. Okay, galing ng Saba. Okay, yung produkto. Doon ka makakabili pare ng bigas na napakamura. Wala Ang tawag doon pare simply location. We are calling it as crime mapping. Ang bawat lugar ay may kanya-kanyang krimen. Pag nagpunta ka pare ko sa Manila, ang pinakamataas na krimen, street crimes, theft, prostitution, di ba? Okay, street gambling, ang tawag yan Adolf Quetelet. Clear? Naunawaan? Ang kanyang school of thought ay tatawagin nating cartographic school. Okay, huwag kalimutan. Cartographic school. Let's talk about 3.3. Okay, 3.4. Ang pangalan pa rin ng ating author na pag-uusapan, ang pangalan ng theory by the way, Chicago School. Okay, Chicago School. Pang ilang school of thought na to? Pang ilang school of thought na yung ating pinag-uusapan? Pang ilan na? Magbilang ka nga. Kahapon na pag-usapan natin ng classical, neoclassical, ano pa? Positivist. Nadagdag pa tayo ng isa pa, cartographic school. Magdadagdag pa tayo ng isa, Chicago School. O ilan na lahat? Ilan lahat? Okay, 5. Pag sinabi natin Chicago School pare, ito kasi ay naitatag sa University of Chicago Chicago School, it talks about criminality and, makinig pa rin mabuti ha, okay, environmental condition. Environmental conditions. Yan. Pag sinabi natin Chicago School, ang pinag-uusapan dito, kriminalidad at syempre kapaligiran, criminality and environmental conditions. Ang tawag dyan pare is none other than Chicago School. Okay? Nasusundan mo? Ngayon, isa sa mga pinakamaganda, okay, na bagay, pag pinag-uusapan natin ng Chicago School, the name of the author is none other than Robert Estra Park. Gustong-gusto ko to pare. Sobrang idol ko tong si Park pare. Sobrang real talk ng kanyang mga theory. Ang pangalan ng kanyang theory, Human Ecology Theory. Sige, pakasulat niyo muna. Nanunuyo yung labi ko. Tumataas yung blood sugar ko. Sugar. Diabetic kasi ako, Brad. Sino mga diabetic din dito? Sinias, may mga diabetic ba dito? Wala. Mayroon akong type 2 diabetes. Tumataas yung blood sugar ko kapag marami akong nakakain. Kaya ngayon, konting pa. Kaya hindi ko naubos. Nakita mo yung pagkain kanina, bro? Hindi ko naubos, kalahating kanin lang, tol. Pinapak ko lang yung balbakwa. Pero mataba din yung Brad. Sakit sa batok na naman yung tropa. Diba? Now, makinig kabuti. Listen. Ang human ecology theory, naniniwala si Robert Estra Park that crime is due to environmental problems. Environmental problems. May problema daw ang lipunan mo Okay? May problema daw pare ang iyong lipunan. Anong lipunan pare ang problema? Ano sa lipunan ng problema? CIC. Nakakita si Robert Estra Park ng 3 iba't ibang dahilan kung bakit ba may krimen sa isang partikular na lipunan. Makinig ka sa akin mabuti. Number 1, nandito ang tinatawag nating competition. Huwag na tayo magplastikan. Noong nakarang eleksyon, maraming politiko ang willing pumatay ng kapwa politiko manalo lang sa eleksyon. Yes or no? Totoo yan. Inang pinakapangit sa eleksyon sa Pilipinas Lalo dito sa Mindanao, di ba? Totoo ba? May mga nagpapatayan para lang sa politika. Utol. They're willing to kill their opponents just for the sake of winning. Inang pinakaayoko. Hindi lang sa politics, even in business, di ba? Minsan nagpapatayan pa ang tao, nagsisiraan, okay, dahil lamang sa kompetisyon, negosyo Hindi lang pari negosyo, pati nga review center ngayon, nag-aaway-aaway na Nag-aaway-aaway review center ngayon to, nagmumurahan yung mga review center, Brad. Diba? Okay, nag-aaway-aaway sila sa internet. Ang magkakaaway, yung asul, tsaka yung pula. Diba? Kaya namin pula, hindi na magbabanggit ng pangalan Pati yung isang vlogger. Diba? May isang vlogger pare na criminologist. Tapos minumura lahat ng mga ibang lecturer, diba? Sila diba? Wala nang babanggitin. Ang pangit, diba? You're committing a crime. That's oral defamation, diba? Sinasabihan mo, bobo, tanga-tanga, diba? Puta. Binumura pa niya. Sabi ko, parang hindi yata tama.
Okay? There's something wrong, di ba? Parang hindi kayo nag-aral ng professional conduct and ethical standards, mumurahin mo, kapag mo lecturer. Okay? Na makinig mabuti. Letter I, ang tawag naman dito, isolation. Isa pa to sa mga pinakamalaking problema ng Pilipinas. Tayong Pilipino ay watak-watak. Hiwa-hiwalay tayo ng tahanan eh. Hiwa-hiwalay tayo ng lugar. Kaya pansin mo sa Pilipinas, ang daming language. Ang daming dialect. Am I correct? Daming dialekto, ang daming wika. Iba-iba. Kami mga Tagalog di kami nagkakasundo. Sino mga Tagalog dito? Sinong Tagalog ang salita? Yan. Kung Tagalog ka pare, ay magkakasundo lahat. Iba Tagalog ng Bulacan sa amin. Iba Tagalog sa Nueva Ecija. Iba Tagalog pare ko ng Batangas. Iba Tagalog sa Laguna. Okay? Tingnan mo Pag nasa Bulacan ka, tatanungin kita. Okay? Kumain ka na ba? Sa Bulacan yan. Pag nagpunta ka pare ko ng Laguna, mababastusan ka. Ang tanong nila, nakain ka na ba? O malamang putya ka masampal mo, lalo kung babae ka, tanungin ka, "Hi miss, nakain ka na ba?" Diba? "Tong ino mo, virgin pa ako Guess yung punto, di ba? Parang, pero ang ibig sabihin, kumain ka na ba? Okay? Guess nyo? Kung gusto ko malaman kung anong gusto mong kainin, kumakain ka ba ng isda? Okay, ng isda. Pag nagpunta ka pare ko sa Laguna, ang tanong, nakain ka ng isda? Tangina parang iba, no? Sa amin kasi pag sinabing nakain ka ng isda, sobrang laki ng isda, kinain ka. Liwanag, balyena yata para yung nung isda na nakakain sa'yo. Pero sa Laguna, ang ibig sabihin nun, kumakain ka ba ng isda? Ikaw ba, wala ka bang allergy sa isda? Kumakain ka ba ng isda? Gabi tol, di ba? Parang kakaiba, no? Ito pa isa, listen. Pag bibili ka ng egg sa English, pag nagpunta ka ng Bulacan, ang tawag namin tol, itlog. Yes, yan pare ang tawag namin sa Tagalog. Okay? Pero pag nagpunta ka ng Pampanga, ang tawag nila pare sa itlog, ebon. Ebon. Tingnan mo, napaka-advance mag-isip pare ng mga taga Pampanga. Hindi pa napipisa yung itlog, ebon na. Grabe no? Sabi sa Tagalog, itlog pa lang. Sa kanila, ebon na. Ano yan? Itlog? Hindi, ebon yan. Paano maging ebon yan? Itlog nga lang. Ebon yan. Itlog lang yan. Ebon nga yan tawag dyan Talagang di magkakasundo. Ito pa isa. Sa Tagalog, ibon. Tagalog. No? Sa Bisaya, ang tawag, langgam. Am I correct? Sa mga Bisaya, tama ba ako? Langgam ang tawag. Kaya nagkataka ako May isa ako nakita ko isang Bisaya. Langgam Bakit naman magkakaroon ng langgam doon? Lumilipad yung langgam nyo dito. Pero ibon yan, di ba? Langgam ang putya. Kakaiba, di ba? Ito pa isa tol. Listen to me carefully. Sa Iloilo, tsaka sa Negros, hindi ako pwedeng bumili ng monay. Yes. Sa Bacolod kasi, tsaka sa Iloilo, sa amin kasi sa Tagalog, ang monay ay tinapay. Bread yan di ba? Pero sa mga Ilonggo, hindi ko alam kung sabi sa Iloilo ba yan o sa Bacolod, ang monay nila pare ay vagina. Okay? Am I correct? Kaya pag nagpunta ka doon tol tapos magbibili ka na dahil, meron ka monay? Puta bastos ka. Anong gawin mo sa monay ko? Mukhaon mo? Kasi puta kakaiba, Ito pa isa. Sa Iloilo, huwag kang bibili ng sili. Sa Iloilo, sa Tacloban, sa Leyte, huwag kang bibili ng sili. Ang sili kasi pare sa Waray ay pinis. Kaya pag pupunta ka ng Leyte, ng Samar, ng Tacloban, huwag na huwag kang kakain sa karinderya, tapos kapag ang tindero pare ay lalaki, tapos maghahanap ka ng kuya, may sili ka. Puchong sampaling ka ng burat. Yes mo? Kakaiba, mag-aaway talaga tayo tol. Hindi tayo magkakasundo talaga, Brad. Okay? Intindihan? Nakakasabay na. Makinig mabuti. Let's talk about letter C. Ang tawag dito pare simply, conflict. Hindi tayo pare-pares ng pananampalataya. Okay? May Christian, may Muslim, iba-iba tayo ng paniniwala tol Sa aming mga Christians, specifically sa aming mga Catholic o whatever denomination is that, naniniwala kami na si Kristo ay Diyos. We believe that Jesus Christ is God. Sabi ng mga kapatid nating Muslim, with due respect sa inyong brother, ang paniniwala ninyo, isa lang ang Diyos at yun ang Allah. Diba? Okay? At si Kristo ay prophet. Is that correct? At hindi Kristo ang pangalan niya, Isa yata. Tama? Is that correct? Isa. Ang pangalan niya pare sa Islam, sa Quran, Isa.
Ito pa isa. Alam niyo ba kami mga Kristiyano, hindi kami nagkakasundo? Akala niyo ba lahat ng Christian pare-pareho? Hindi. Iba paniniwala ng Catholics. Iba paniniwala ng INC. Iba rin ang paniniwala, pare ko, ng tinatawag nating andating daan. Sino mga member ng INC dito? Can I ask? Mga Iglesia ni Cristo ba dito? Do we have Iglesia ni people ni Cristo dito na member? Wala. At yun naman, ang paniniwala pa rin ng mga Katoliko, meron daw 3 persona ang Diyos. Okay? Ayan. Nandiyan ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tama? Sumagot ang mga INC. Isa lang ang one true God. At iyon ang Ama, the Father. At lumalabas, kapatid, na si Jesus ay hindi po Diyos, kundi tao. They believe that Jesus Christ is a man. Okay? Nagkalihan? Sumagot ang andating daan. Dalawa ang Diyos. We have 2 gods. God the Father and God the Son. Okay? Klaro? Naunawaan? Sumagot pare ang mga Buddhist. Okay? Sumagot pare ko ang mga Buddhist. Okay? Tingnan mo ha? Ang sabi pare ko ng mga Buddhist, there is no God. There is only Buddha. Okay? Tingnan pare ha? There is only Buddha. Okay? Yan lang pare, no? Si Buddha lang. Kaya si Buddha, si Siddhartha Gautama Buddha. Yan lang daw pare ang Diyos. Punta ka pare sa India. Ang kanilang religion, Hinduism. They believe that there are so many gods. Ang daming Diyos pa rin ng Hindu. Magsasawa ka. Unang-unan niya si Brahma. Brahman. Okay, si Brahma. Ito pare, si Brahman pare ay isang baka. Di ba? Okay, yes. Brahma. Si Brahma, kapatid, ay Diyos, kapatid ng tinatawag natin ng mga Indians. Okay, the Brahman God. Okay, ang rumirefer na kay Brahma, walang iba kundi ang cattle. Okay, ano pa? Meron pa siyang isang kapwa Diyos, ang pangalan ni Vishnu. Okay, ito pare si Vishnu pare. Okay, ano pa? Hindi mawawala pare si Shiva. Okay, Shiva. Ang dami pare ko yung mga iba't ibang mga Diyos. Okay, this is Shiva, Vishnu, Shiva. Diba? Ang dami mga kung ano-anong Diyos pare, no? Okay, punta ka pare ng Davao, ang pangalan ng Diyos, Kibuloy. Diba? I'm not kidding. Diba? Yun ang Diyos nila, Brad. Okay, yeah, that's Kibuloy. Ayun, wanted ngayon. Diba? Okay. Ang kanya palang pangalan pare ay Apollo Carrion Kibuloy. Di ba? Pala pangalan niya tol, no? Apollo Carrion Kibuloy. So ang kanyang buong pangalan pare ay Pastor Apollo Carrion Kibuloy. Pa-Yu. Di ba? Napakanig mo. Napakanig mo. Yan mo talaga pangalan nun eh. Di ba? Ano? Wala, alam mo, may masama pa sinabi ko? Di ba? Ano ang buong pangalan niya? Pastor Apollo C. Kibuloy. Babasahin mo. Yung Pakyu, di ba? Namakanigabuti. Yung talaga yun eh. Namakanigabuti. Sa Hinduism, tol, they have so many gods. Polytheism sila eh. Polytheism. Pag sinabing polytheism, iba-iba pare yan ng Diyos. Punta ka ng Surigao, iba rin ng Diyos. Tol, iba rin ng Diyos pare sa Surigao. Ang pangalan pare ay Senyor Aguila. Ay, kilala nito? Ito pare, siya ang Diyos pare ko sa ano ngayon, di ba? Sa Surigao, yan, sa Socorro. Di ba? Sa Mindanao yan, di ba? Surigao. Sa Socsarjan yata yan, tol, o Region 10, Region 11. Okay, 12. Ano ba kayo? 12 ba kayo? 12? Region 12 kayo, no? Hindi ko lang, ano yata, Caraga yata yan, tol, no? Caraga or whatever. Hindi ko masyadong pamilya sa mga region eh. Okay, ang tawag dyan, pare, is none other than Robert S. Lapart. Now, let's talk about 3.4.2. Okay, 3.4.2. Ang pangalan pa rin ng author ay si Ernest Burgess. Ernest Burgess. Ayan, Ernest Burgess. Sir, anong meron? Anong meron kay Ernest Burgess? Makinig ka sa akin pare mabuti. Si Ernest Burgess ay gumawa pa rin ng isang teorya. Ang pangalan pa rin ng kanyang theory, kapatid, makinig ka sa akin pare mabuti, listen to me very carefully, ay concentric zone theory. Tinanong sa board exam to ha? Okay, concentric zone theory. Sir, anong dapat naming tandaan kay concentric zone? Makinig ka sa akin mabuti, brother. Pag pinag-uusapan natin ng concentric zone, naniniwala pare ang concentric zone theory sa tinatawag nating urban model of crime. Urban model of crime. Okay? Ang sabi pare ko nitong si Ernest Burgess, ang krimen pare nasa city. Wala yan pare sa probinsya. Wala yan sa municipality. Every crime is happening in the city. Totoo naman talaga, di ba?
Madalas ang krimen sa city talaga nangyayari, hindi parikoy sa ating po mga probinsya. Ang ginawa kapatid brother ni Ernest Burgess, makinig. Tingnan mo pare ha, nag-drawing si Ernest Burgess kapatid. Okay? Ano daw? Nag-drawing si Ernest Burgess ng 5 bilog. No, he drew 5 circles. Nag-drawing siya pare ng 5 bilog. Wait lang ha, mag-drawing lang ako ng perfect na bilog. Saan punta madam? Kanina pa ihi ng ihi man, parang meron kang ano, may balisaw-saw ka ma'am. May UTI kaya ata. Ano na, makinig ka buti. Nag-drawing siya ng 5 bilog. Perfect ako gumawa ng bilog, no? Wait lang, isa pa. Drawing pa tayo ng isa pang perfect na bilog. Perfect yan, Brad. Perfect yan. Oh, kita mo? Galing, di ba? Oh, sabi sa inyo, perfect ako gumawa ng bilog. Di ako papalya yan, Brad. Talagang napakahusay kong gumawa ng bilog, Brad. Yan, ang tuwing perfect na bilog. Oh. Galing ko, di ba, gawa ng bilog sabay-sabay. Gawa tayong bilog pa. 5 bilog to eh. Oh, di ba? Last one. Isa pa. Di ba? Ganyan ako ka-perfect gumawa ng bilog. Oh, nakita mo? Okay. That's how I'm really perfect in making circles. Makinig ka buti. Meron niyang mga numbers. Zone 1, Zone 2, okay? Zone 3, Zone 4, at syempre, hindi mawawala ang zone number 5. Sir, anong meaning ng mga zone na yan? Isa-isayin natin ng mga kapatid. Yan daw ang itsura ng city. Yan daw pari ang itsura ng ating bayan. O, makinig ka sa mabuti ha. Pakita ko sa inyo yung picture ano. Pakita ko sa inyo yung picture pare. The Metro Manila top view. Okay, Metro Manila. Tingnan nyo kung gaano kadugyot ang Metro Manila. Kaya tayo tol, putya, para lang siyang parang hindi di ba? Parang hindi Metro Manila. Ito yung itsura ng Metro Manila pare pag tinignan mo ng top view. Okay, this is how Metro Manila looks like. Okay, ganyan pare kalaki. Kung mapapansin mo, yung nasa gitna ay puro mga buildings. At papangit ng papangit ang itsura pare ng Maynila habang papalayo ka ng papalayo. Okay? Pansin mo? Ganito pare ang itsura niyan, Brad. Makinig ka sa akin mabuti ha. Yung pinaka nasa gitna, ang tawag doon ay zone number 1. Ang tawag dyan tol is simply Central Business District. Okay? Central Business District. Ang tawag dyan, zone number 1. Nasundan mo? Yan. Now, makinig pa rin mabuti. Ito pa isa. Ang pinaka-zone number 1 sa Pilipinas, sa Metro Manila ay Makati. Ganito itsura pa rin ng Makati para may idea ka kung ano itsura ba. Okay? Ang pinaka-gitna ng Makati ay Ayala. Okay? Ayala, Makati. Ayala, Makati. Okay? Ayala, Makati. Okay? Ayan. Pag nakita mo pari ang itsura, okay? Ang Ayala, Makati pari ay ito ang itsura kapag gabi. Okay? Ganyan siya pari kaganda. Okay? Talagang nagtatayugan yung mga businesses. Ano pa? Katabi ng Ayala, Makati ay BGC. Have you ever heard it? Okay? Yung Bonifacio Global City, BGC. Okay? Yan yung itsura pare ng BGC pare. Napakaganda. Okay? Ng BGC Brad. No? Kaya kung ito city bang Tacorong? City, ayan, ito pare mas matinding city pare ang Metro Manila. No, puro skyscraper, puro matataas. Kaya ayoko sa Maynila, puta. Mukha lang siyang maganda tol, pero pag nandiyan ka na, traffic dyan, Brad. Sobrang traffic, halos hindi gumagalaw, Brad. Maiinis ka na lang. Ngayon, lalabas ka, ang tawag zone number 2. Ang zone number 2 ay transition zone. Pag sinabing transition zone, halo. Pinaghahalo pare ang negosyo, plus nandito rin ang mga tinatawag na residences, plus nandito rin ang mga tinatawag na abandoned buildings. Ayan, abandoned buildings. Yan, abandoned buildings. Yan ang makikita mo dyan, Brad. Siyempre, hindi mawawala ang Zone 3. Ang Zone 3, kapatid, ay tinatawag natin pare na working class zone. Diyan nakatira ang ating mga manggagawa, apartments, boarding house, condominiums. Nandito rin ang Zone 4. Ang tawag dito, residential zone. From the word itself, residential, yan ang tirahan ng mga what do you call this, pamilya, asawa, anak, lolo't lola, nandiyan ang subdivision, nandiyan ang village, nandiyan ang pabahay, nandiyan ang barangay, at higit sa lahat pare, nandito ang tinatawag nating Zone 5. Zone 5 pertains to commuter zone.
Ito yung mga city pero sa labas ng Maynila. Meron bang ganun, sir? Meron bang mga syudad pero wala sa Metro Manila? Oo. There are what we call cities outside Metro Manila. O, tinan to mabuti. Listen. Tinan mo ha. Let's talk about the NCR map. Pag nakita mo pa ang mapa ng NCR, pare, if you will try to look at the map of the National Capital Region, makikita mo to, brother. Okay, tinan to mabuti ha. Listen. Ang nasa taas na city, ang pinaka nasa taas na city ay Valenzuela at North Caloocan. Valenzuela at North Caloocan, pare. Ang nasa taas na probinsya namin ay Bulacan. Sa may QC, Marikina at Pasig, ang nasa gilid nila, pare, ay Rizal. Okay? Sa may baba ng Las Piñas, ang nasa ilalim is what? Cavite. Sa may Muntinlupa, ang nasa ilalim naman, Brad, ay Laguna. Okay? Yes yung punto? Nauunawaan? Yan. Yang mga yan, probinsya yan, Brad. Nagpupunta pa sila sa Maynila para maghanap ng trabaho. Bakit kamo? Dahil sa putang inang provincial rate. Tingnan mo ha? Pag nasa Bulacan ka, ang sweldo, kapatid, ay 550 per day. Pero pag tumuwid ka sa Valenzuela, tinan mo ha, listen to me very carefully. Ito Bulacan, no? Ito yung Bulacan pa rin, nasa taas. Nakita mo? Okay? Yun ang Bulacan, Brad. Wait lang, palakihin natin. Ay, lumiit. Okay, yan. Okay, kung makikita mo pare ko yung Bulacan, if you will see Bulacan here, okay, mapapansin mo, brother, na ito yung pinakamataas eh. Sa pinakataas ng Valenzuela ay yung Barangay Malanday. Sunod nun may Kawayan, Bulacan na. Ayan. Pagtawid mo ng Valenzuela, ang sweldo na, brother, ay 695. Okay, if you go to NCR, 695 per day. Ang laki ng pagkakaiba, no? Ang laki pa rin ng pinagkaiba ngayon, tatanungin kita. Listen to me very carefully. Kung ikaw ay taga Bulacan, mag-i-stay ka ba ng Bulacan? Yes or no? Malamang hindi, malamang tumawid ka. Di ba? Ikaw ay luluwas. Ang tanong, nakakadagdag ka ba ng problema ng bayan? Oo, tol, imbis kapatid na ang trabaho ay napupunta sa mga taga Maynila, ang trabaho napupunta pa sa mga taga Bulacan. Okay? Talagang ganun. At naniniwala ko pare, may mga taga Takurong nagpupunta rin ng Maynila para magtrabaho. Yes or no? Meron din, di ba? May mga taga-Tacorong nagpupunta. Sino may mga kamag-anak sa Maynila dito? Sino may mga kamag-anak sa Manila? Di ba? Nagpunta ng Maynila para maghanap ng trabaho, para magsimula ng bagong buhay. Okay? Ngayon, tatanungin ka ng board exam. Sa tinatawag nating concentric zone theory, saang zone pinakamarami ang krimen? Ulitin ko ha. Saang zone pinakamarami ang krimen? Come on. What's your answer? Saang zone? Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone number 5. Saan may pinakamaraming krimen? Tandaan na wag kang sasagot ng Zone 1. Walang krimen masyado dyan. Puro negosyo dyan eh. Nandito pare ang ating pong tinatawag na crime. Nasa Zone 2. Dito kasi pare halo-halo. May negosyo, may bahay, may abandonadong lugar. Dito pare halo-halo na tol. Asahan mo, pag naghalo ang negosyo at bahay, dadami ang krimen kasi mas mataas ang opportunity. May mga abandoned buildings pa. Malamang yan po, kapatid, ay pwestuhan ng shabu dun sa kanilang lugar. Okay, wag kakalimutan yan ha. Ngayon, abandon tayo. Let's talk about, okay, this one. Pag-usapan natin pari ang isa pang teorya. Ang tawag pari sa theory ito, Brad, ay modern sociological theories. Okay? Ayan, modern sociological theories. Ang ibang tawag ko dito, kapatid, ay 20th century criminology. 20th century criminology. Ito ang criminology, kapatid, sa makabagong panahon. Okay, ito ang criminology, pare, in the recent days. Ito ang criminology pang millennial. Okay, anong taong kayo pinanganak? 2000, 2002, batang-bata pala kayo, tol, no? Anong ilang taon ako noon? 2002. Grade ano yata ako nung pare? Grade 4? Tama ba? Grade 3, grade 2, something like that. Diba? O, tingnan mo mabuti ha. Listen to me very carefully. Pakinggan mo. Nasaan ako? Anong topic ko? The 20th century criminology. Ito pare ko eh. Let's talk about list of generations. Generations. Okay? Tingnan mo pare. Ang ating po mga generation, I don't know kung anong generation kayo nabibilang. Ha? Ito, malamang ito'y kabilang ka dito.
Ayan. Hindi kayo millennial eh. Okay? Kayo ay Gen Z. Tama? Ang Gen Z kasi pare ay 1997 to 2010. Ako ay millennial, Generation Y. Okay? Ako'y pinanganak po ng 1994. Okay? So I'm now 31, turning 32. Okay? Yan, makinig pare mabuti. Ngayon kasi ang tawag na Brad ay Generation Beta. 2026. Okay, malapit na, di ba? Iba naman, Generation Alpha. Yung nanay mo, malamang Gen X yan. Tama? Gen X ba? O Millennial? Anong year pinanganak nanay nyo? 1983? 1983 yung nanay nyo. Millennial nga. Kaidaran ko mga nanay nyo. Ka-generation ko yung mga nanay nyo, Brad. Now, makinig mabuti. Listen, ito yung mga makabagong theory. Okay? Umpisa natin, pare. Meron itong 4 na klase ng teorya. Makinig dito umikot ang board exam noong nakaraang mga taon. Social process theories, social structure theories, social reaction theory, and finally, social control theories. Okay, social control theories. Okay, tingnan mo ang ginamit kong term, theories, hindi theory. Ang ginamit kong term, theories. At pag sinabi pare ko nating theories, madami yan. Okay? O makinig ka sa akin pare mabuti. Ang social process theory, kapatid, ay binubuo ng 3 teorya, magkakapatid na theory. Ayan. Nandito ang social structure, binubuo ng 5 magkakapatid na theory. Social reaction, binubuo pa rin ng 1 teorya. At ang social control, binubuo pa rin ko ng 2 theory. Okay, so all in all, ito po ay binubuo, brother, ng ilan? Okay, 3, bali 8, 11. 11. Okay? 11 theory ang bumubuo pare ko dito. Iisa-isahin natin yan, Brad. 3 theory sa social process, 3 theory ng social structure, 3 theory ng social reaction, at 2 theory, 1 theory ng social reaction, at 2 theory ng social control. Makinig ka sa akin paring maayos. Listen to me very carefully. Okay, huwag mawala Makinig. Umpisahan natin sa social process. Sa ibang libro, social process are better known as social learning theories. Parehas lang yan. Social process, social learning theory, iisa lang yan, tropa pips. Makinig ka sa akin paring maayos. Listen, pag sinabi nating social process o social learning theories, binubuo to ng ilan? Ilang mga anak ang bumubuo dito? 3. Number 1, ito malamang kilala mo na. Differential association theory. Pangalan ng author ay si Edwin Sutherland. Okay, sir, anong dapat naming tandaan kung sakaling lalabas sa board exam itong differential association theory? Ang ganda pare ko na matututunan mo dito. Ang sabi kapatid netong differential association theory, ang pagiging kriminal, wala yan sa physical traits, wala yan pare sa katangian, hindi yan nakadepende sa itsura. Ang sabi pa pare ko ng differential association theory, wala yan pare sa genes. Okay? Wala yan sa genes. Okay? Pero, pag sinabi nating differential association theory, kapatid, listen to me very carefully, ang pagiging kriminal daw ay produkto ng tinatawag pare ko nating S. Tignan mo produkto daw ito ng S. Sir, ano yung S na yan? Produkto daw ito pare ng tinatawag nating A. Produkto daw yan pare ng tinatawag natin brother na L. At higit sa lahat pare, produkto daw ito ng tinatawag nating I, Sally. Sir, ano yung Sally na yan? Letter S stands for, makinig pa rin mabuti socialization. Tama nga naman. Ang pagiging kriminal ay produkto ng friendship. Okay? Produkto ng relationship. Totoo yan. Okay? Ang mga tao nagiging kriminal depende sa kanilang mga nakakasalamuha. Tama? Tapiin mo ngayon masama mong barkada dyan. Tapiin mo yung barkada mong dinadala ka sa kasamaan. Yung barkada mong masamaang impluensya sa iyo. Barkadang dinadala ka sa kadiliman. Ayan, ang tawag yan, socialization. The more you befriended, the more na nakikipagkaibigan ka sa tao yan, the more na madadala ka sa impyerno. Ano nagsabi sa'yo, pare? Kaya ngayon pa lang, magtanggal ka na ng mga barkada mong hindi makakatulong sa'yo.
Promise. Alam mo, if you want to become successful in life, tanggalin mo yung mga barkada mong pariwara. Surround yourself with people na positive. Diba? Yung talagang gusto rin makapasa sa board exam. Ito pa isa, letter A, adaptation. Okay? Pag sinabi natin paring adaptation, it pertains to the adjustment to the community. Okay? To new, okay, situations. Ayan. Pag tayo nakakaranas ng mga bagong sitwasyon, tayo po ay nag-a-adapt. Alam niyo po, naging trabahador po ako ng Mindanao for almost 1 year. Nag-work ako sa Iligan. Alam mo yung Iligan? Sa Lanao. Ayan, Lanao del Norte. Nung unang punta ko doon, pare, way back 2019, pansin ko sa mga Maranao. May mga Maranao dito. Do we have Maranao people here? May mga Maranao ba dito? Kasi yung Maranao dito, walang Maranao dito, Brad. Okay, na baka kabuti. Pag nakikipagkamay yung mga Muslim, Brad, pansin ko lang to, di ko lang kung tama ako ng pagkakaunawa. Kamay, dibdib. Kamay, dibdib. Kamay, dibdib. Am I correct? Tama po ba? Ano? Kamay, dibdib. Sabi ko, ang weird. Nung tinanong ko pare yung isang Muslim, sabi ko, bakit? Ba't kayo ganyan? Alam mo, sabi niya, Sir, yung ating pakikipagkamay at pakikipagkaibigan at ating pagiging magkakilala ay aking isinasa puso. Sabi ko, oh, ang sweet. Di ba? Putsang ina, no? Mas matindi mga tausug sa Sambuanga. Kamay, ulo, dibdib. Kamay, ulo, dibdib. Kamay, ulo, dibdib. Ang ibig sabihin nun, aking itong isinasa isip at isinasa puso. Tong ina, mas sweet, boy. Alam mo, nung tumatagal na ako sa Mindanao, sabi ko, what the fuck? Parang nagiging unti-unti pare ko anong ginagawa mo? So, sabi mo daw, ba't nilagay mo dun? Huwag may nalagay dun. Makinig pare mabuti. Paano yung madam? Pag ilagay sa gitna. Aking isinasa pek-pek ang ating pagkikipagkaibigan. Pucha, parang iba yata yung trick mo, madam. Now, makinig mabuti. Listen. Alam mo, habang tumatagal na realize ko, ginagawa ko na. Hindi ko namamalayang ginagawa ko na para yung aking nakikita lamang. Di ba? Ang tawag doon is simply adaptation. Ano pa? Letter L, nandito rin ang tinatawag pa rin na learning. Learning pertains to the change of behavior. Okay? Change of behavior as a product of experience. Tagalog, nag-iiba ang iyong ugali sapagkat meron kang mga nararanasan. Alam mo, for the past 8 months, 9 months na nandun ako sa Mindanao, tol, hindi ako kumain ng pork. Na para bang masasanay ka na rin eh. Bakit? Wala ka kasing mabili. Di ba? Wala ka kasing mabili. Gusto mo mang kumain ng lechon. Gusto mong kumain. Pero dito sa Takurong, may pork. May pagkain ng pork dito. Meron naman. Halo-halo ang pagkain. Okay? Sa Cotabato City, may mga taga Cotabato City ba dito? Ano? Sa Cotabato City ba may pork din? Wala. Meron din. Doon kasi parang limited lang eh. Mahihirapan ka maghanap kaya sa mga karindere doon. Karamihan halal talaga. Puro mga Muslim food. Doon ako hindi ko alam kung nakatikim na kayo na. Ang tawag sa pastil doon sa Iligan, pater. Ilang term nila? Pater. Tapos, meron silang ginagamit na pampaanghang. Ang pangalan, palapa. I don't know if you're familiar with that. Palapa, parang siyang medyo kulay green yung itsura, medyo greenish. Pero masarap, Brad, panalo. Alam mo yung mga nakain ko doon, tol? Paklay. Alam mo yun? Paklay para siyang laman loob ng baka or baboy. I forgot. Paklay. Alam mo ang mga natikman ko doon, pare? Sa mga pagkain ng Muslim, nakatikim ako doon, Brad, ng roti. I don't know. Roti. Roti. Para siyang tinapay na para siyang parang pancake. Di ba? Roti, tol. Parang roll. Di ba? Ayun. The best, masarap, Brad. Matututo ka rin eh. Okay? Now, makinig ka buti. Letter I. Ang tawag naman dito pa is what? Influence. Alam mo, ang laking epekto pa rin ng barkada sa'yo eh. Yung pag-iisip mo pa lang sa umaga, malalaman mo kagad nasa maling barkada ka eh. Nasa maling kaibigan ka, pag-iisip pa lang ng umaga, i-chat ka ng barkada mong demonyo, pre, papasok ka ba? Alam mo, pag ganyan yung barkada mo, ako na nagsasabi sa'yo, demonyo yan, Brad. Anak ng Diablo yung mga ganyang, Brad, oh. Yung tatanungin ka bigla, pre, papasok ka ba? Hindi mo kasi alam kung hinihimo kanyang pumasok o dinidemonyo kanyang huwag pumasok o dinidemonyo kanyang umabsent na lang. Di ba, naghahanap yan, pari ko yun ng makakasama umabsent eh. Ang problema, anak ka rin ng Diablo eh. Ikaw, papasok ka. Di ba? Yes yun, labanan niya sa umaga, di ba? Sasagot nila yung demonyo mong barkada. Depende kung
papasok ka. Ang hirap niyan tol, imagine mo, sobrang challenging ng gantong buhay sa umaga. Ano, guess yung punto? Tapos sasagot ka na, kung di ka papasok, di ako papasok. Di ba? Natang inatol na wala na tol. Alam mo, ako na magsasabi sa'yo pare, kung sa college, ganyan ang ugali mo, tapos kapatid pagdating sa review center, ganyan pa rin yung gagawin mo ugali, do not expect to pass the board exam. Masasaktan ka lang. Iba na yung laban ngayon pare sa board. Hindi siya kagaya sa college na tres, okay na. Diba? May mapasa lang, may makopya lang sa katabi, hindi na. Walang ibang makakapasa ng sarili mo kundi ikaw. Kahit gaano kaganda, kapangit ang review center mo, kahit saan ka mag-enroll, sa pula, sa asul, kung tamad ka talaga, tamad ka talaga. Intindihan mo yung punto? Okay? Wala tol. Tapos may barkada ka pang tamad din, ay magsama-sama kayong tamad. Pero tol, merong technique. Kung gusto mong tumalino, sumama ka sa mga barkada mong matatalino. Promise. Pag ang palagi mong kasama matalino, magiging matalino ka. Pag ang palagi mong kasama, masisipag, lahat sila mga tropa mo masisipag, magiging masipag ka. Mahihiya ka kasi. Example, 5 kayong mga barkada, silang 4 masisipag, ikaw lang ang tamad. Alangan naman mag-adjust yung 4 sa'yo. Natural ikaw mag-a-adjust sa 4, di ba? Ano, kapal ng mukha mo kapag nangyari na sila na impluwensya, lakas mo. Di ba? Yung 4 nasira mo buhay, di ba? Ikaw mag-isa lang, dapat ikaw yung mag-isang nagbago eh. Okay? Ang tawag dyan, differential association theory. Makinig ka sa akin para mabuti. Let's talk about another topic. Number 2, ang tawag dito, Brad, ay differential reinforcement theory. Pangalan ng author si Ron Akers. Makinig. Ang sabi sa differential reinforcement theory, kapag ang tao daw may ginawa, makakatanggap siya pare ko ng tinatawag nating reward. If a person commits something, makakatanggap siya pare ng reward. Ang ibang tawag dyan pare ay positive reinforcement. Okay? Positive reinforcement. Pero bukod dyan, may mga tao rin na pag may ginawa, ang natatanggap niya pare is what? Punishment. Ang tawag dyan tol, negative reinforcement. Negative reinforcement. Normal yan tol. Example, gumawa ka ng mabuti, makakatanggap ka ng reward. Gumawa ka ng masama, makakatanggap ka ng parusa. Yan yung dalawang posibleng danasin ng tao eh. Yan yung dalawa pare na pwedeng danasin ng tao pare. We have what we call reward and punishment. Ang problema ito, listen. Kapag ang tao nabigyan ng reward, ang tendency, pakibasa kapatid, okay? Pakibasa, repeat. Inuulit ng tao kapag nakakatanggap siya ng reward. Normal yun. Kahit nung elementary tsaka kinder ka, ginagawa ng teacher mo yan eh, di ba? Class, listen to teacher. Raise your hand if you know the answer. What shape is this? Teacher, I know the answer. Yes, Junjun. What's the answer? Teacher, that's the fucking circle. Very good. Ano binigay sa'yo? Star. Ang sarap nun eh. Malamang kapag nagtanong uli yung teacher mo, magtatanong ka. Kasi gusto mo ulit ng star. Di ba? Am I correct? Ganon din pare ko sa ating kung totoong buhay, di ba? Pag may ginagawa kang maganda, nakatanggap ka ng bonus mula sa boss mo, uulitin mo yung ganong ginagawa mo. Kasi gusto mo ulit makatanggap ng bonus. Di ba? Sabi ng jowa mo, babe, pag nakapasa ka ng board exam, i-deep throat kita. Tama, gagalingan mo talaga. Am I correct? Ano, may reward eh. Clear? Naunawaan? Na makinig. Putya ka na, kahit makapasa ka ng board, babe, pwede bang ulitin ko ulit ng board? Di ba? Na makinig. Pero kapatid, pag nakatanggap ka ng reinforcement, basically, you will avoid. No, iiwasan mo ang isang bagay na alam mong nagdudulot ng kapahamakan eh. Okay? Maliwanag, ang tawag dyan pare is none other than differential reinforcement theory. Laging tatandaan ang ating pong note. Listen. Anong sabi? An act that is rewarded will be repeated. But an act that is punished will be avoided. Tagalog kapatid, ang isang bagay na binigyan mo ng pabuya ay kanyang uulitin, ngunit ang isang bagay na binigyan mo ng parusa ay kanyang iiwasan. Okay? Maliwanag? Kaya malakas ang loob ng mga politiko na mangurakot ng marungurakot kasi ang mga tao tanga. Alam mo naman ang nakakagawa na ng mali ang politiko, binoboto pa ulit. Maliwanag?
ay ang nasa isip pare ko ng politiko, gumawa man ako ng masama, okay lang kasi iboboto pa rin naman ako ng tao. Okay? Klaro? Ng mga Pilipino minsan tanga eh. Magrereklamo ka ng pangungurapot, pero ikaw naman tumatanggap ka ng pera mula sa politiko. Okay? Guess nyo? The more na kinukonsinti mo yung politiko sa pagbibigay ng pera sa'yo, the more nagagawa ng paraan niya para kumita ng pera habang nagsiservisyo. Okay? Differential reinforcement theory. Nga pala, ang ibang tawag sa differential reinforcement theory ay operant conditioning theory. Operant conditioning theory. Okay? Operant conditioning theory. Huwag kalimutan na. Now, last theory. Sa ilalim pari ko ng social process. Okay? Ang pangalan pari ng theorem ito, number 3, baka hindi ka sa akin pari mabuti, ay neutralization theory. Okay? Neutralization theory. Wait lang, may nag-email sa akin. Oh. Sino to? Who is this Pokemon? Jefferson Omay. Ginayangan. Okay. Na, makinig mabuti. Abati po tayo. Sir, anong dapat naming tandaan kay neutralization theory? The name of the person na nag-invento nito pare ay si David Matza tsaka si Gresham Sykes. David Matza and Gresham Sykes. Huwag nyo nang tandaan yung apelido, di na malalabas sa board exam yan. Ano? Ang gusto ko lang tandaan mo, sa neutralization theory kapatid, o mas kilala sa tinatawag na drift theory. Okay? Drift theory. Ang sabi pare ko ng ating teorya, makinig. Ang sabi pare ko ng theory, ang mga tao daw pare sa mundo, makakapal ang mukhang gumawa ng krimen. Kasi hindi sila nauubusan ng J, ng A, at ng R. Huwag yung kalimutan ng ating memory aid, pampatalas ng memorya, JAR. Sir, ano yung JAR na yan? Letter J stands for justification. Letter A stands for alibi. At letter R stands for rationalization. Okay, sir, anong dapat naming tandaan sa puntong ito? O makinig ka sa akin pare mabuti ha. Here we go. Ang justification kapatid, alibi at rationalization, ang tawag sa mga yan pare, excuses. Okay, yan, palusot ba? Okay, excuses. Ano pa? Nandiyan ang mga tinatawag pare ko natin, brother, na palusot. Okay? Nandiyan ang mga neutralization, justification. Okay? Yabi ka ta halimbawa. Alam mo, kapag ikaw nakahuli ka ng mga nagsusugal, ang laging sinasabi nila na pag ikaw nakahuli ka pa rin ng mga nagsusugal, pare ha, ang automatic kapatid na script ng mga nahuli nagsusugal, Sir, wala naman po kaming inaargabyado. Ano ang punto niya pare? Sir, wala naman po kaming sinasaktan. Wala naman po kaming binibiktima. Nagsusugal lang naman po kami. Nag-e-enjoy lang naman po kami. Wala naman po kaming inaargabyado. Guess nyo? Naunawaan? That's the point. Ang tawag dyan pare, simple neutralization. Ito pa. Okay? Kapag ikaw, nakahuli ka pare ng mga drug user. Diba? Ang pinupunto niya, ang lang sabihin niya, Sir, wala naman po kaming sinasaktan. Wala naman po kaming sinasaktan. At isa pa, sir, pera naman po namin ang aming ginamit. Pera naman po namin ito. Wala naman po kaming pinagnakawan. Di ba? Nag-isip punto? Okay, wala na yata. Ba't na, sir? Okay na? Makinig ka sa akin para mabuti. Ito pa isa. Alam mo, pag nakahuli ka naman tol ng mga snatcher, yung mga magnanakaw sa paligid, ang laging sabihin niyan, Sir, kayo, akala nyo,
No, akala nyo, kayo sir, akala nyo, ayan, hindi kayo nakakagawa ng kasalanan, nakakagawa ng kasalanan. Tingnan mo ha, okay, nakakagawa, okay, nakakagawa. Ayan, nakakagawa ng kasalanan, okay, nakakagawa ng kasalanan. Okay? Ayan, para bang punto nila, akala nyo kung sino kayong malilinis, magnanakaw din naman kayo, sir. Di ba? Nangungutong din naman kayo. Ano-anong pinagkaiba ko sa sarili nyo. Di ba? Kasi punto, ang tawag dyan pare ay simple mga rationalization. Okay? Para bang ang punto, mali ang iyong ginagawa, pero pinagmumukha mong, pinalalabas mong tama lang. Parang ganito. Tingnan nyo ha. Sabi ng iyong ex-boyfriend, nagloko ako kasi nagloko ka rin naman. Okay? Guess mo? Para bang ang punto, nag-cheat ako sa'yo kasi nauna kang nag-cheat. Para bang ang punto, tama lang na ng lalaki ako o ng babae ako kasi ikaw naman yung nauna. Gantihan lang. Kaya walang mali sa ginawa ko. Guess nyo? Naunawaan yung punto? Yan ang ibig sabihin ng tinatawag natin na neutralization theory. Mali naman talaga ginagawa mo pero binagmumukha mong tama. Dinidepensahan mong tama. Klaro, naunawaan mga sir. Okay, yan ang ating tinatawag kapatid na social process theory. Huwag kalimutan na, ilan ang anak niya? Ilan ang anak? 3. Differential association theory. Okay, ano pa? Differential reinforcement theory. At syempre, hindi mawawala ang neutralization theory. Nasusundan? Goods. Now, makinig pa rin mabuti. Abante pa tayo. Ang tawag naman dito kapatid ay social structure theories. Okay? Structure theories. Ilan ang anak nito? Ilan? 5. We have 5 children or we have 5 mini theories sa ilalim ng social structure theory. Ang sinisisi pare ko dito ay kahirapan, kawalan ng trabaho at marami pang iba. Let's talk about number 1. Ang tawag pare sa theory ito, Brad, ay social disorganization theory. Disorganization theory. Social disorganization theory. Sir, anong dapat naming tandaan kay social disorganization theory? Ang pangalan ng author si Clifford Shaw at si Henry Mackay. Okay? Yan, Henry Mackay. Now, makinig ka buti. Sir, ano bang dapat naming tandaan kay social disorganization theory? Sana naaalala mo to kanina. Ito yung mga keyword, O, M, U, B, I, P, U. Okay, naalala niyo to? O, sige nga, kung nakikinig ka sa akin kanina, what's letter O? Bakit daw dumadami ang krimen? What's letter O? Overpopulation. Very good. Overpopulation. Ano pa? Letter M. Migration. Ano pa? Letter U. Unemployment. Kawalan ng trabaho. Okay. Ano pa? Broken families. Ayan. Broken families. Okay. Ano pa? Industrialization. Industrialization. Ano pa kapatid? Letter P. Poverty. Kahirapan. At letter U. Urbanization. Kaya pag nakita mo pare ang iba't ibang mga salitang yan, ang isasagot mo lang pare ay social disorganization theory. Palagi yan. Okay? Nasusundan? Huwag kalimutan na. Anong keyword natin? OMOBIPU. OMOBIPU. Overpopulation, migration, unemployment, broken family, industrialization, poverty, and urbanization. Next, makinig ka puti. Let's talk about number 2. Ikalawang teorya. Ito pare, pinaka-paborito ko to. Strain theory. Pangalan ng author ay si Robert King Merton. Check. 1, 2, 3. Check. Barinig ako sa likod. Can you hear me at the back? Okay naman? Uy, okay lang kayo sa likod? Are we good? Thank you. Makinig. The name of the author is Robert King Merton. Gusto ko sanang sumagot ka ha. I want you to agree or disagree sa sinasabi ni Merton. Okay? Ang sabi pa rin ni Merton, lahat daw tayong mga tao ay may tinatawag pa rin na goal. Do you agree? Naniniwala ka sa sinasabi ni Merton, lahat tayo may pangarap sa buhay? Oo naman, wala naman siguro tao dito walang pangarap, no? Sino gusto mag-retake dito? Sa kamay? Gusto mag-retake? Masira ang buhay? Mamatay ng dilat?
lumaking walang anak at asawa, di ba? Tumandang nag-iisa, tumanda sa kalsada, wala naman siguro. Lahat ng goal ng tao, ang gusto pa rin ay what we call economic success. Totoo naman talaga. Di ba? Gusto natin umunlad sa salapi. Gusto natin magkaroon ng bahay, negosyo, pera, trabaho, yes or no? Yes. Okay, kahit man lang isang kotse ni Diskaya, mapunta sa atin, okay na eh. Diba? Ang tawag dito kapatid is simply American Dream. Okay? Yan ang itinuro sa atin ng mga Amerikano na masasabi nating maganda ang takbo ng isang buhay ng tao kapag may pera. May kaya, may trabaho, may negosyo, may kotse, may bahay, etc. Yun nga lang, sometimes, ang goal ay nag-e-end sa failure. Because of so many reasons. Maaari pa rin walang pera, mahirap talaga. Kaya asahan mo pare kapag nakakaranas tayo ng failure. Okay? Asahan mo pare pag nakakaranas tayo ng failure, ano nangyayari? Okay? Nakakaramdam tayo ng tinatawag na strains. Pag sinabing strains, ito yung mga pakiramdam, kagaya pare ko yun ng F, kagaya pare ko yun ng A, okay, ng R, kagaya pare ko yun ng A, kagaya pare ko yun ng P, at kagaya brother ng S. Okay, ito yung 5 nararamdaman ng isang tao kapag siya ay nabibigo sa mga pangarap sa buhay. Letter F stands for what? Frustration. Letter R stands for what? Resentment, pagkadismaya. Letter A stands for what we call anger. Minsan magagalit ka na lang, sila pumasa, ikaw hindi. Ano pa? Nandito ang tinatawag nating pressure. At higit sa lahat pa rin, nandito ang tinatawag natin stress. Okay, kapag kumpleto yung mga yan, brother, okay, kapag kumpleto na yung mga to, pare ko, yan dapat natin gawin. Okay, kapag kumpleto yan, tol, makinig ka sa mabuti, ang sabi ng ating batas, pag nakaramdam ang tao ng frustration, resentment, anger, pressure, stress, ang nangyayari kapatid is none other than, makinig ka mabuti ha, crime. Totoo naman, ang tao nagiging kriminal kapag siya'y nakakaranas ng kabiguan. Okay, huwag kalimutan ha. Sige po, pa-copy ang mga sir at ma'am. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon nagiging tarantado ang isang individual. Depende yan, brad eh. Okay? Tinan mo to ha. Listen. Meron tayong 5 adaptations to strains. Okay? Tinan mo sa boarding exam to pare. May 5 pamamaraan. There are ways to handle frustrations. May mga pagkakataon naman na ang tao, kahit nabibigo, hindi naman nagiging kriminal. Ako nag-apply na ako ng trabaho. Hindi ako tinanggap. Hindi ko naman pinatay yung nag-interview sa akin. Di ba? Hindi ko naman siya sinakal. Hindi ko naman sinabi na pag di mo ko tinanggap, papatayin kita. Wala ko naman sinabing ganun eh. Di ba? Sabi ko ganun talaga. Nanligaw na ako ng babae. Di ako sinagot. Okay. Di ba? Frustration yan eh. Di ba? Nag-take na ako before ng tinatawag na entrance exam para maging engineer. Sa engineering school. Hindi ako nakapasa. Frustration. Di ba? Pero hindi naman ako naging kriminal. Ang tatanda mo lang para na memory aid, C-I-R-R-R, SEER. Okay? SEER. Okay? Sir, ano yung SEER niyan? Ito ang meaning niyang pare. Letter C, conformity. Letter I, innovation. Okay? Letter R, ritualism. Okay? Letter R, rhetoricism. And letter R para is none other than rebellion. Okay? Conformity, innovation, ritualism, rhetoricism, and rebellion. Ito yung 5 pamamaraan para labanan ang kabiguan. Okay, sir, saan sila nagkaiba? Unang-una, magkaiba sila pare ng tinatawag na goal. Goal pertains to the question, what? Ano ba ang gusto mong ma-achieve? And finally, nandito ang tinatawag pa rin na means. Means pertains to the question, how? Paano mo ba isosolve yung problema mo? Paano ba isosolve o paano ba a-achieve yung pangarap na gusto mo? Example, pag sinabi natin conformity, tanggap mong mahirap ka, gusto mong yumaman, gusto mong umunlad, ang tawag yan positive goal, tamang pangarap. Okay, maliwanag. Pero, tama din ang pamamaraan. Tamang pangarap sa tamang paraan. Ang tawag dyan, conformity. Bigat halimbawa, Sir! Alam niyo, Sir? Gusto ko po talaga makatapos ng pag-aaral. Aba, maganda yung goal mo ah. Positive yan. Ang tawag dyan ay goal. Di ba? Ang problema ko, Sir, wala pong financial, Sir eh. Wala po talagang kakayahan ng magulang ko na pag-aralin ako.
Ang tawag dyan pare, strain. Tama? Nakaranas ka ng tinatawag na frustration. Pero sir, alam mo sir, hindi ako susuko sir. Magtitinda ako ng kung ano-ano. Okay? Ang una kong ititinda dito sir, okay? Ang una kong ititinda pare dito sir, education, lack of financial, magtitinda ako, I'm going to sell. Magbebenta ako ng siya. Anong siya? Huwag shabu. Tamang pangarap nga eh. Tama rin ang pamamaraan. Ba't magbenta ka ng shabu? Tama ba magbenta ng shabu? Magbenta ka ng sabon. Ayan. Ano pa? Shampoo. Ano pa? Shagging. Okay. Ano pa pwede ibenta? Ano ba? Shawarma. Ang dami. Ano pa pwede ibenta? Shanghai. Ang dami pwede ibenta. Basta tama. Ang tawag dyan kapatid is simply, okay, makinig mabuti conformity. Education, lack of financial, sell goods. Diba? Tama pangarap, tama pamamaraan. Ibahin mo innovation. Ang innovation pa rin nakakatakot. Tama pangarap, pero mali ang pamamaraan. Okay? Mali ang pamamaraan. Sir, gusto ko pong makatapos ng pag-aaral. Aba, okay yan ah. Pero sir, wala kaming pera sir eh. Lack of financial. Putya ka na, strain yan Di ba? Lack of financial, strain yan. Pero ang gagawin ko sir, kahit mali, susuungin ko. Magtitinda ko ng siya. Ano siya? Shabu. Illegal yan Shabu. Ano bang siya? Ano bang siya? Benta mo, sarili mo. Di ba? Okay? Kasi yung punto ay mga dapat mong ibenta. Illegal. Okay? Now, you have to sell contrabands. Okay? We have to sell contrabands. Okay? Hope you understand. Now, makinig ka sa akin para mabuti. Here we go. Ibahin mo naman ang ritualism. Okay? Pag sinabi pa yung ritualism, kapatid, okay, ang nangyari pare, they abandon their what we call goal. Ito yung mga tao pare na okay na sir, okay na ako sa isang payapa at payak na pamumuhay. Negative goal. Pero sir, pinapangako ko, never akong gagawa ng krimen. I will never commit a crime. Okay? Maliwanag, ang tawag dyan, ritualism. Tanggap ko na sir, hindi na ako uunlad. Pero sir, mali mo naman, may maswerteng dumating pero wala na akong gagawing effort sir. Tanggap ko na sir pero hindi ako gagawa ng krimen. Ibahin mo ang retreatism. Sa retreatism kapatid, ang laging pakatatandaan, negative goal and negative means. Yan, maling pamamaraan sa maling tama, sa maling desisyon. Mali ang proseso, mali din pari ang tinatawag, pari ko natin tol na pamamaraan. Mali gusto, mali pamamaraan. Ang tawag dyan, retreatism. Ibahin mo rebellion. Sa rebellion pari, you want to establish a new goal and in a new means. Okay? Gusto mo makapagtatag pari ng bagong goal at mga bagong means. Ang tawag dyan pare is simply rebellion. Alam mo ang pinakagusto kong tao dito? Ang pinakagustong tao dito, conformity tsaka ritualism. Yung conformity ito ang pagsisikapan. Okay? Itong ritualism kapatid, ang tatanda mo dito pag sinabi natin ritualism, oo wala ng pangarap pero never na never gagawa ng krimen. Ang tawag dyan, ritualism. Nasusundan mga sir at ma'am? Okay, yan ang ating kung dapat maunawaan. Ang tawag dyan, tol, is simply strain theory. Now, pangatlong teorya. Pangatlo, this will be what? Anong theory to? Number 3. Ang tawag dito, Brad, ay general strain theory. The general strain theory. Ang pangalan ng author ay si Robert Agnew. Magkapangalan niya na Robert Merton, Robert Agnew. Okay? Sir, ano bang dapat namin tandaan kay general strain theory? Basic lang pare. Makinig ka sa akin mabuti. Here we go. Pag sinabi natin pare general strain theory, okay, tinan mo ito mabuti ha. Ang sabi ng ating pong batas, general strain theory, it pertains to what? Okay? Ayan. Ano sabi? It pertains to frustration, okay, and anger. It pertains to frustration and anger caused by, makinig ka mabuti ha. Okay, it is caused by what? It is caused by other factors. It can cause by other factors rather than what? Okay, rather than financial failure. Hindi lang pala para sa pera na bibigo ang tao. Maaari palang mabigo ang tao sa ibang mga klase ng bagay. Okay, yan lang sinasabi ng general strain theory. Hindi palagi ang pera ang punot dulo ng problema.
Maaari din kapatid na mangyari sa ibang lugar, ibang pangyayari. Okay, ang tinatawag pare ko nating strain theory. So huwag kalimutan, kung sa pera ka nabibigo, ang tawag dyan pare, strain. Pero kung sa ibang bagay ka pare nakaranas ng kabiguan, ang tawag naman pare is what? Okay, anong tawag? General strain. Example lang, sasagot ka. Makakaramdam ka ba ng frustration kapag ikaw ay, pagpalagay natin pare, okay, magkakaroon ba ng frustration tol? Kapag ikaw ay, makinig ka sa akin mabuti ha, okay, you failed in the board exam. Pasok? Pasok? Yes. Ano pa? Death of a parent. Death of a parent. Okay? Yan. Okay, death of a parent. Ang tawag dyan pare general stay. Walang perang involved dyan ha. Diba? Walang perang involved dyan. Hindi kagaya pare ko yun ang tinatawag natin strain theory. Kailangan talaga may perang involved. Dito wala eh. Okay? Ang tawag dyan pare simply general strain theory. Clear? Naunawaan mga sir at ma'am? Okay. Nga pala, balikan ko lang pare si ano ha. Meron lang babalikan. May nakalimutan akong discussion kanina. Eto tol, ang pangalan brother ay Anomy. Naalala niyo yung kanina? Anomy? Saan yun? Okay. Eto. Ayan. Emil David Durkheim. Baka sakaling itanong sa board exam. Sige ba sa papel mo ha? Okay. Anomy. Okay. Sa darating na board exam, if tanungin si Anomy, ang gusto ko lang tandaan mo pare is